Sa sobrang sarap nga ng ulam ko, kahit talbos lang ng kamote ito, tumaog talaga yung kaldero. Eat! Hello mga bishi! Malapit na nga ang hapunan pero wala pa nga akong ulam. Mayroon ako nakitang manok, gusto ko sanang itinola pero baka ako ay mapagalitan. Buti na lang mga bishi, mayroon ngang ibinigay sa akin si Ate Miriam na isang bungkos ng talbos ng kamote. Alam niyo ba mga bishi na kahit nakatira kami sa bundok, wala ka masyadong makikitang gulay dito. Kasi halos lahat ng kalakal ng ating mga katutubong mangyan ay dinadala sa baba para doon ibenta. Kaya naman kung ikaw ay taga-ibaba at pupunta dito sa bundok, kailangan magdala ka na ng iyong pang-ulam sa loob ng isang linggo. Para nga magkaroon kami ng mga gulay dito, nagtatanim kami sa gilid ng aming bahay. Kaya naman dun sa aking mga vlog, mapapansin nyo, mayroon kaming tanim na sitaw, okra at talong. Nang sa ganun, sa mga susunod na buwan, mayroon na kaming libreng ulam. Yun nga sa nakaraan kong vlog, ipinakita ko sa inyo na ang aking ulam maghapon ay itlog, hotdog at saka sardinas. Hindi kasi ako nag-ingling mamili ng aking mga ulam kasi kampante ako na mayroong grocery. Hindi din pala maganda na ganun ang palaging ulam mo. Bukod sa hindi siya healthy, yun na nga din yung kinakain mo sa ibaba, tapos ganun pa rin ang ikakain mo dito sa taas, diba? Buti na lang talaga binigyan ako natin Miriam ng isang bungkos ng talbos ng kamote at alam nyo ba na mayroon pa yun kasamang saging. Di man halata sa itsura ko pero kumakain talaga ako ng mga ganitong talbos. Talbos ng kamote, talbos ng pako, nilagang okra, nilagang talong. Ay grabe, sobrang sarap nun mga bishi. Kaya naman agad-agad kumuha ako ng kalamansi at nilagyan ito ng toyo. Ito kasi talaga ang masarap na sausawan ng mga nilagang talbos. Saktong-sakto, bahaw na bahaw yung kanin ko. Naku, masisira talaga ang diet ko dito. Saglit nga lang ako nag-prepare nitong aking ulam. Tignan nyo naman mga bishi, napakasimple pero alam mong sobrang sarap. Kaya naman sisimulan ko na ang pagkain. Alam nyo ba mga bishi na kahit sobrang tagal ko nang nag-vlog, sobrang hilig ko pa din talagang manood ng mga video ng iba. Sa scroll ko nga, mayroon ako nakita, talbos ng ipil-ipil at talbos ng balinghoy ang kanilang inulam. Parang gusto ko nga yung subukan. Sobrang na-amaze talaga ako dun sa talbos ng ipil-ipil, ginawang ulam. Hindi ko alam kung anong lasa nun kasi diba parang medyo mapait yun. Pero hayaan nyo, sa mga darating na araw susubukan ko. Hindi dahil gaya-gaya ko ha, gusto ko lang din talagang matikman kasi nga wala akong pang-ulam. Habang kumakain nga ako dito, iniisip ko na kaagad kung ano nga ba yung mga ulam na dadalhin ko sa susunod na linggo. Ay, kwento ko lang sa inyo mga bishi na alam nyo ba na mas nakakatipid ako kapag naandito ako sa bundok. Kasi dito, bawal ang cravings. Gusto ko ng milk tea, gusto ko ng iced coffee. Walang ganun dito bishi. Kaya naman kung ano ang mayroon, yun na nga lang yung pagtitiisan mo, yun yung pagkakasyahin mo. Kung sa ibaba, hindi ako masyadong kumakain ng talbos ng kamote kasi mayroon naman kaming isda o kaya naman ibang mas masarap na ulam. Dito mga bishi, mas maa-appreciate mo talaga yung simpleng pamumuhay, yung tipong talbos lang ng kamote, masaya ka na. Ate, sanay ako sa kung anong madali at mabilis. Pero dito, natutunan kong pahalagahan ang kung anong meron. Naisip ko din, kaya ko din palang kumain kahit simpleng talbos lang ang ulam. Pero sa simpleng pagkain ng talbos, ramdam ko ang sarap ng natural. Magagigising ako sa lamig ng hangin, sa tunog ng mga ibon, at sa katahimikan na bihira lang sa baba. Hindi din ako nagmamadali, walang ingay ng kalsada, puro kalikasan lang. Kahit simpleng buhay, doon ko naramdaman ang tunay na kasiyahan. Kasi dati, nung naisip ko na mapupunta ako dito, naisip ko kaagad baka maboard ako. Pero nung nandito na ako mga bishi, hindi din pala. Kaya ko din pala mamuhay kahit sa tahimik na lugar. Papalang kasi ako, sobrang sanay na talaga ako sa ingay. Yung tipong palaging maraming tao, maingay yung sasakyan, may nagkikwentuhan. Pero dito mga bishi, napakatahimik lang at napakapayapa. Tapos nung nandito din talaga ako sa Kinumay, mas natutunan kong magtipid. Yung tipong kailangan pala lahat ng perang hawak mo ay sisinupin mo. Kasi syempre, ako yung tipo ng tao na kapag may pera, bibili ng ganito, bibili ng ganyan, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Hindi pala ganun dapat. Ang buhay pala, kailangan nating piliin ang pinakasimpleng pamumuhay nang sa ganun ikaw ay mas makaipon at mas makapundar. Tapos alam nyo ba mga bishi, tuwang-tuwa din talaga ako kapag nag-upload ako ng mga mini vlogs dito sa bundok kasi sobrang daming nanunood. Tapos sa 2 taon kong pagba-vlog, first time ko lang makabasa ng comment na ang sabi, sobrang excited daw siya sa mga susunod kong vlog dito sa bundok. Bishi, 2 years na ako nagba-vlog. First time ko lang makabasa na mayroong na-i-excite sa mga i-upload kong video. Kaya naman hayaan yung mga bishi na sa mga susunod, mas gagandahan ko pa at mas pag-iigihan. Ipilitin kong ipakita sa inyo ang simple naming pamumuhay dito sa bundok ng Kinumay. Sobrang sarap nga ng aking ulam, hindi ko na malaya na tumaob na pala yung aking kaldero. Ay grabe, naubos ko na yung bahaw ko. Habang umumuya ako dito, gusto ko pang umuya ng umuya nitong talbos ng kamote na sinasawsaw sa kalamansi at toyo. Sobrang sarap mga bishi. Kumakain ka din ba nito? Kung oo, paki-comment naman dyan kung taga saan ka. Nang sa ganun malaman ko kung saan na nga ba umabot itong aking video. Wag mo na nga din kalimutan na i-follow ako. Oo, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!